Sa vlog na ito ni Madam Yula ay nasa bahay siya ni Irene para bisitahin ito. Ipinakita ni Madam Yula si Negi at ang kapatid nito na naglalaro. Makikita din yung mga nakabitin na mga halaman ni Irene na sabi ni Madam Yula ay namatay na. Sinabi naman ni Irene na diniligan niya ito kahapon, binasa niya yung lupa para taniman niya ng bagong halaman. At sinabi din niyang ibibili niyang diligan ang mga halamang itinanim niya. Sabi pati ni Madam Yula na dapat palagi itong dinidiligan ni Mariah at sayang yung mga halaman. Makikita din yung mga damit na pinapatuyo sa may sampayan sa labas ng bahay ni Irene. Ipinakita pati ni Madam Yula ang Bermuda na tanim ni Irene at sinabing niyang buhay na naman ito. Makikita din ang iba't ibang bulaklak sa paligid ng bahay. Ipinakita din ni Madam Yula ang mga taro at may kalabasa pa sa may sahig. At tinanong si Irene kung saan ito galing. Natanong din ni Madam Yula si Irene kung hindi ba nito namimiss si Kuya Gilbert. Tumawa naman ng malakas si Madam Yula at napangiti na din si Irene. Napansin pa ni Madam Yula na nalalaglag yung mga panty sa sampayan kasi nilalaro ito ng mga bata. Inutosan pa ni Madam Yula yung isang bata para pulutin ang mga ito. Nagsalita naman bigla si Sir Paul at sinabing tumaba na si Irene at parang mas hiyang ito doon sa bundok. Natanong pa ni Sir Paul si Irene kung gusto ba nitong doon na lang siya sa bundok. Hindi nakasagot si Irene kay Sir Paul at ngumiti na lang ito. Sumang-ayon naman si Madam Yula na tumaba nga si Irene pero sinabi din niyang bumalik sa dati ang mukha ni Irene. Sabi pati ni Madam Yula kay Irene na wag na muna itong gumamit ng Brilliant kasi mainit at masisira lang ang skin nito. Sabi pati ni Sir Paul na dati nung si Irene pa ang nakatira doon ay punong-puno ng mga halaman ang paligid ng bahay. Ipinakita naman ulit ni Madam Yula ang mga halaman sa paligid na halos mamatay na. Sinabi din ni Irene na wala na siyang ganang ayusin ito at hindi naman ito inaalagaan. Sabi pati ni Irene na yung mga pananim niyang abokado ay natabunan na din ng mga damo. Ipinakita din ni Madam Yula ang mga puno ng kakao at tinanong si Irene kung siya din ba ang nagtanim ng mga ito. Sumagot naman si Irene na mayroon na yan dati pa. Itinuro din ni Irene yung area ng lupa na sa kanya pa at sinabing taniman niya ito ng nyog at mayroon na siyang mga binhi nito. Nabanggit din ni Madam Yula kay Irene na babalik na ito ng Abra sa July 18 at kasabay nito sa kanyang pagbalik sina Erna at Neri. Tinanong naman ni Madam Yula si Irene kung sigurado na ba ito sa desisyon niyang bumalik ng Abra. Sumagot naman si Irene na oo at sigurado na siya. Sinabi pati ni Madam Yula sa kanya na kapag bumalik na siya doon ay dapat magbago na talaga siya, para sa ikakabuti niya. Nabanggit naman ni Irene na may mga kalapati sa bahay niya. 8 ang mga ito at nasa loob ng kisame nila. Natanong din ni Madam Yula si Irene kung nagsisindi pa ba yung ilaw nila. Nag-switch on nga si Madam Yula at umilo naman ito. Ipinakita din ni Madam Yula yung sahig ng bahay na sinasabi niyang nabutas dati, at nung last time daw na napunta siya ay parang lulubog na ito. Makikita din na may sisiw pang tumatakbo. Dumiretso pati si Madam Yula sa lutuan nila Irene at nagbubukas ito ng kaldero. Tinanong din niya si Irene kung anong ulam nila. Sumagot naman si Irene na nagyulay sila ng taro. Nakita din ni Madam Yula ang mga plato na hindi pa nahugasan sa hugasan nila Irene, at tinanong niya si Irene kung bakit hindi pa ito hinugasan. Sumagot naman si Irene na doon niya ito huhugasan sa may tub ng tubig kaso hindi pa siya pumunta at marami pang tao ang nandoon. Ipinakita naman ni Madam Yula ang munggo sa ibabaw ng lamesa nila Irene at ang sitaw na hawak-hawak nito. Tinanong ni Madam Yula si Irene kung magmamunggo ba ito. Sumagot naman si Irene at ginataang munggo daw ang lulutuin niya. Nabanggit naman ni Madam Yula na paborito niya ang munggo. Natanong din ni Madam Yula si Irene kung kumusta na sila doon sa bundok. Sumagot naman si Irene na okay lang sila. Makikita din yung mga batang naglalaro sa loob ng bahay nila at si Irene na nagtutupi. At may biglang dumating na niyakap ni Irene kahit nasa bintana pa ito. Nang tiningnan ito ni Madam Yula ay si Lando pala. Kinamusta naman ito ni Madam Yula at sinabing tumaba ito. Sumagot naman si Lando na pag nasa tamang tao ay tataba ka talaga. Napawaw naman si Madam Yula sa sagot ni Lando at tinanong niya si Lando kung mayroon na ba talagang nagpapataba nito. Hindi naman sumagot si Lando at tumawa lang ito. Pinapasok naman ni Madam Yula at ni Irene sa loob si Lando. Pinapakita din ni Madam Yula si Loreville na nasa shed sa di kalayuan. Sabi pa ni Madam Yula na napakagandang bata ni Loreville.
Pasiga pang nagtatanong si Madam Yula kay Loreville kung kailan ang balik ni Loreville sa Maynila. Sumagot naman si Loreville na sa July 21 ang balik nito. Sabi naman ni Madam Yula na mas mauna pa pala sila Irene sa kanya. Umakyat na nga si Lando sa bahay nila Irene. At nabanggit pati ni Madam Yula na nagkita na din sila ni Sir Paul. Makikitang nag-uusap sina Lando at Sir Paul. Yakap-yakap naman ni Irene si Lando. Natanong sila ni Madam Yula kung magpinsan ba sila o kung ano. Sumagot naman si Irene na pamangkin niya si Lando. Pinisil-pisil pa ni Irene ang dibdib ni Lando at sinabing ang laki ng suso nito. Tumawa na lang si Lando. Natanong naman sila ni Madam Yula kung kailan sila last nagkita. Sumagot naman sila na matagal na. Natanong pati ni Madam Yula kung okay lang kay Lando na magkabalikan sina Irene at Kuya Gilbert. Sumagot naman si Lando na walang problema at nagtatawanan na lang sila. Ipinakita din ni Madam Yula si Negi na naglalaro lang sa tabi at may kinukuha pa si Lando sa buhok nito. Ipinakita din ni Madam Yula na may taro na sa kaldero at lulutuin ito ni Irene. Makikita din si Irene na nagbibiyak ng kahoy sa loob ng bahay para gagawa ng apoy upang may salang na yung taro na lulutuin nila. Nasalang na nga ang taro at hihintayin na lang nila itong maluto. Makikita naman si Negi na nangungulit at nahiga na sa sahig. Nabanggit din ni Irene na hindi siya tinawag na mama ng anak niya, Koy lang daw o di kaya ay tita. Makikitang nasa labas ng bahay si Irene at nagsisibak ito ng kahoy habang ang anak niyang si Negi ay nasa tabi lang niya. Sinabihan ni Madam Yula si Negi na lumayo at baka matamaan ito. Habang abala si Irene sa pagsisibak ay makikitang dumating si Peter Paul, si Mang Ile at may isa pang lalaki na kasama nila. May dala ang mga itong plywood at mga kahoy. Nakanote sa video na ito na pinapaayos ni Tita PB Love ang nasirang parte sa bahay ni Irene. Sa tulong ng PB team ay kinukumpuni ni Peter Paul at Mang Ile ang nasirang sahig nito. Abalang-abala sina Mang Ile at Peter Paul sa ginagawa nila, panay naman saway si Mang Ile sa mga bata at ginugulo siya ng mga ito. Makikita ding nilalagari na ni Peter Paul ang plywood na gagamitin nila. Makikita pati si Sir Paul na siya mismong naglalagari doon sa isa pang plywood. Marami pa palang plywood ang lalagariin nila kaya salaitan na si Peter Paul at si Mang Ile sa paglalagari ng mga ito. Ipinakita din ni Madam Yula si Sir Paul na kumakain ng taro kasama nila. Isinasawsaw nila ito sa sukang may asin. Makikita din na kasama pati nila si Lando sa pagkain. Nabanggit naman ni Madam Yula na asukal ang partner sa pagkain ng taro doon sa kanila. Habang kumain ay nagbibiroan pa sila. Samantalang si Mang Ile at Peter Paul ay abala sa pagtatapal ng nasirang sahig ng bahay ni Irene. Patuloy sila sa pagkain. Kinuha ni Sir Paul yung asin at sinabing yon ang gusto niyang a-partner sa tarong kinakain niya. Tapos na nga sila sa ginagawa nila at pauwi na ang PB team. Ibinigay ni Irene ang kalabasang nasa sahig niya kanina kay Madam Yula. Nagpasalamat naman si Madam Yula sa kanya. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.